Naka-mute ka, Teacher Gigi. Ayan, nakamit po pala ako. Dami ko na sinabi. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po to our Parents Orientation. We are happy po to have you here. Even may bagyo po, magkakasama pa rin po tayo. Andito pa rin po tayo. Thank you for your time and support, and we look forward po to working together for the success po ng ating mga anak. Ayan po. So, share lang po ako ng screen ko. Ano po? Ayan. Ayan, Mami Gigi, bago tayo mag-start, Yes kasi po, teacher. may nakita ko mga bata. Ayan, may Sige, mga bata teacher. or yung mga parents natin mukha lang bata, no? Parang mga Opo. ate at kuya lang. Yes. O yan, no? Kasi may nakita ko mga bata. Yan, tatanungin ko lang if yung mga bata nandyan, kasama nyo ba yung mami nyo? Or yung daddy nyo, yung ate, yung kuya nyo. Andyan po ba? Thumbs up or heart button naman dyan. Heart react, ayan. Si Kyla, Jane. Mami ka po ba or ate? Or ikaw po yung student? Student po. Student. Asan nang kasama mo, ate? Ate Kyla Jane. Nakikinig din? O kailangan din kasi natin si mami or si... Po, O, nakikinig naman po. okay. Sige. Mag-note ka na lang, anak, ha? Para later, if merong importanteng kailangan malaman ni mami or ni daddy, malalaman po nila. Okay po? Ano po. Okay, so this one din po is recorded naman kaya if ever po kailangan niyo po ng copy, isi-send na lang po natin or i-upload natin sa YouTube natin and then pwede niyo po siyang ma-browse. Ayan. Oh, totoo na talaga to, Ma'am Gigi. Ayan. Ayan. Opo. Sige po, totoo na po ito. Ayan. So, welcome po, Parent Teacher Admin Orientation, School Year 2025-2026 po. Ayan. So, ano po ba ang agenda po natin dito? Medyo marami po ito, okay? So, about our school, our vision and mission, our team, learning modalities, class subject, grading system, learning management system, yung LMS, ang ating platform, our school rules and health protocols, communication channel, things to bring, school supplies, books, and others. So those are the things na pag-uusapan natin po ngayong hapon po. Ayan. So kanina, may video na pong plinay kanina. Ano pa? Ayan. So, ang Victorious Children Learning Academy po ay na-establish sa 2010 po. Private, non-sectarian educational institution dedicated to deliver a holistic, values-driven, and flexible learning for preschool hanggang junior high school student po tayo. And founded po ito ng and owned by Jubiana C. Gallieno and Ranger Big P. Gallieno. So, their commitment po to accessible, high-quality education has made the BCLA a trusted choice for families in Villa San Mateo and beyond po. Ayan. So, meron po tayong dalawang campuses po dito sa ating BCLA. So, the main building po, located po siya sa Lot 3, Block 4 and 5, Sala Road, Gitnang Bayan, San Mateo, Rizal. Ito po yung ating school ID kung hinahanap natin. And then we have also the annex building. Located po ito sa Block 17, Lot 26, Villa San Mateo 1, Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Okay? And also, accredited po tayo ng DepEd and government recognized po tayo. Yan. So, ayan po yung permit natin. And also, meron din po tayong permit sa homeschooling po. Andyan po. Okay? Pwede nila, di ba, teacher, itong i-search, okay? Masa-search nyo po ito. Legit po ito na DepEd accreditation and government recognized po ang BCLA. Ayan. So, ano po ba ang mission and vision ng BCLA?
So our mission is to be one of the best educational institutions that help develop intentional and compassionate, victorious lifelong learners. And our mission po is to provide a quality education by making learning as simple, joyful, and interesting using integration, experiential, and collaborative learning that develop purpose-driven learners po. Ayan po ang vision and mission ng PCLA. Ayan. At PCLA, we believe that learning should be accessible, personalized, and empowering. So ito ay designed to help every child thrive both in school po and in life po. Kagaya nga po kanina sa video, sabi ni Teacher Joby, we believe that every learner is a winner po. So ito po ang ating mga nagagandahan at nagagwapuhang admin. So this is Teacher Joby po, Dr. Joby Ana C. Galieno, our school directress, and also our school principal, Mr. Ranger Vic P. Galieno. Okay, aside from that, andyan po ang ating school head, si Teacher K po, Teacher K. Archie, our school head, and grade 8 and 10 advisor po siya. At ako po, si Teacher G po, ang grade 6 and 7 advisor po. And we have also Mrs. Joselita Cabote, our school account officer po. Yan, so ito po yung binubuo ng admin. Siyempre, hindi magiging BCLA kung walang teacher. Our faculty member po ang ating mga nagagandahan at naggagalingang mga guro. Yan. So, start natin sa preschool advisor. Yan, si Teacher Angelica Parane. Andyan ba si Teacher? Kaway-kaway naman dyan, Teacher. O yan, kinawayan na tayo. And also, we have the play school and graders teacher po. Ayan si Teacher Joanna Nika Julian. Yan. And also, we have Teacher Jamaica A. Lano, ang our grade 1 advisor. Sure, kaway. Ayan. And also, we have the grade 2 advisor, si Teacher Julie Ann Ramos. Our grade 3 advisor, Teacher Ira Joy Apolonio. And Teacher Glenda Paras, our grade 4 advisor. Yung nag-prayer kanina si Teacher Glency. Ayan. And also we have here a grade 5 advisor, Teacher Maribel Bardinas. A grade 9 advisor, Teacher Faith Joy Catujo. And Teacher Maine Reo Florido, our mathematics teacher po. So ito po yung bumubuo ng BCLA. O, kilalanin nyo na ha pag may pag may kailangan, iyan po sila po ang dapat nating tawagan o kausap. Ayan. So our learning modalities. So at Victorious Children Learning Academy po, we believe nga po that learning should be accessible, flexible, and tailored to every child's need po. So that's why we offer a variety of learning modalities po. Yung kanina sa video po, designed to support students, whether at home po or in school po sila. Okay, so dito we provide face-to-face learning, home-based learning, ang kasama na po dyan yung online, modular, and homeschooling. And also a blended learning po. So ensuring that every learning nga po can thrive in the environment na nagwo-work the best para sa kanila. Yan. Ayan po. Ito po yung learning modalities po natin. So we have option A, option B, at saka option C po. Sa option A po, meron tayong tinatawag na face-to-face po.
Yan. So, ang face-to-face, syempre po, ito po ay nasa on-site classes po with teachers po. Yan. So, regular daily schedule po yan. Social and hands-on learning po. Syempre po, ang books po dyan ay kailangan po natin. Required po ang books po dyan. So, option B, we have option B, ang home-based naman po. Dito naman po, meron tayong tinatawag na online learning. Meron po tayong 4 na oras, daily lessons po yan, teacher-led po, grading and assignments po. So, included po dyan, ang books din po ay required po dyan. Sa modular po, meron tayong hard copy, sa online materials, quizzes, activities, and exams po. Sa homeschooling program po, meron tayong sa parent-led, parent-handled teaching po, and record po. So sa option C, meron tayong blended po. So this one is a combination of 2 or more learning modalities. So a flexible setup, online plus face-to-face po. Yan po yan. So ang balance home and school learning experience po dito sa blended o option C po. So these are the modalities po. Okay? Ayan. So next one po, ayan. Ano po ba ang pinoprovide ng school? Wait lang po Ayan. So, ang pinoprovide po ng school. Ayan. So the first one, yung curriculum and supplementary digital materials po. We provide po yan. A quarterly exams and grading sheets. O, grading sheet. Ayan. Friday online session, workshop, monthly activities. So, we gather po yan. Buwan ng Wika, United Nation, ayan, field trip at marami pa po iba. So, live sessions and values formation, andyan din po yan, pinoprovide din po. Student showcases and recognition days, yung pinakita po kaninang video. And also, we have parent support, webinars, and orientation po. And also, we have guidance and feedback from teachers. Okay, next one po. Ayan, so class subject po. So ano po ba ang mga subject ng bawat grade level? Okay, subject po ng nursery, pre-kinder, and play school. So we have here makabansa, language, physical and natural environment, mathematics, good manners and right conduct. Ayan po yung subject nila. For grade 1 naman po, we have language, makabansa, reading and literacy, mathematics, good manners and right conduct o yung GMRC po. From grades 2 to 3 naman po, we have English, Filipino, mathematics, science, aralin panlipunan, good manners and right conduct po, GMRC. We have also MAPE and mother tongue. Sa grade 4 to 10 naman po, we have English, Filipino, mathematics, science, aralin panlipunan, good manners and right conduct, GMRC, values education or values education, MAPE and TLE po. So those are the subject po sa different grade level. Okay, ayan. So, how about the grading system? Okay, sa grading system naman po, ito po ito. Meron po tayong components sa ating grading system. So, we have 3 components po sa pag-grade ng bata. So, we have the written works, the performance task, and quarterly assessment. So, each subject po, meron pong nakatalaga na percentage sa bawat subject. For example po, sa language, AP at saka ESP po. So, ang written works po nila ay 30%, performance task po ng mga bata ay 50%, and the assessment, quarterly assessment po yan is 20%.
Sa science and math, we have 40% sa written and performance task po yan. And 20% po sa quarterly assessment po. In MAPE, EPP, or TLE po, we have 20% for written works, 60% for performance task, and 20% po sa quarterly assessment. So, ito po yung component ng grading system natin. So, ayan po. Ayan po, ma'am. Idagdag ko lang po, no? Kasi Sige madalas po. yung tanong, yan. Sabi po Yes. nila, teacher, bakit po ganun? Perfect naman yung mga written works ng anak ko, yung exams, yan, matataas naman po, perfect po, halos lahat. Ang tanong po dyan, yung mga activities po ba or yung performance task po ba na pinapagawa ng mga teachers ay nagagawa po? Kasi kung makikita niyo po dito sa screen po natin, ang pinaka may malaki po na part po dyan is yung performance task po. Malaki po ang hatak po ng performance task. Kaya make sure po natin na ini-include po natin yung mga performance task po or sinasagutan, ginagawa po natin or pinapasa po natin on time yung mga requirements po ng mga teachers. And kayo din po yung mga, later po i-discuss po natin sa mga homeschoolers po no, kung paano po ibinibigay itong mga performance task. Kasi Yes nga po. as kayo po yung nagtuturo sa mga anak nyo, huwag po kayong mag-alala, andito po kami, i-assist po namin kayo. Ayan. So, tuloy na po, Ma'am Gigi. If may tanong po kayo about dito po sa grading system, pwede pong mag-chat. Tapos later po natin babasahin po, no? Ay, later natin sasagutin po. Ayan. Opo. Opo. Yan, sige po. So, all questions po, pwede pong i-chat. Mamaya po sasagutin. Ayan po. Next one. Ayan. So, for modular and homeschooling setup naman po. Okay, paano po ba ang grade dito? How are grades submitted? So, ito po. So, in both our modular and homeschooling programs, parents or guardians are responsible po for putting their child's grades based on their performance in the given activities po, quizzes po, projects, and performance tasks. To make this easier po, magpo-provide po ang school ng initial class record. Later po, ipapakita ko po kung ano po yung itsura ng initial class record, which you will receive, makukuha nyo po to via email po. This class record is already formatted and aligned with DepEd grading components po. Okay? Meron din, aside from that, meron po tayong recorded tutorial. Kaya hindi po tayo mahihirapan. Basta i-follow lang po natin. It's either yung written or yung video po. Yan. So available po to guide you po step by step po para malaman nyo o para maisulat nyo po o malagay nyo po yung class record ng ating mga anak. This video po ay isinesend din po siya via email or can be viewed on our official YouTube channel. So makikita nyo po na. Once na na-complete na po ang file nito, fill out na po lang lahat ng record, must be uploaded na po siya through the Google Classroom that will be provided by the school. So, malinaw po. Ayan, ito po yung sinasabi ko kanina na initial class record na isi-send po sa atin o ng school po. So if you can see, andyan po yung inyong mga subject, tapos ito po yung quiz 1 to quiz 10, ayan po yung written works, P1, performance task po yan, P1, P2 po, P3, and so on and so forth. And then, ang ating quarterly exam. Automatic to, di ba teacher? Once na nalagyan nyo po yan ng mga score, ng mga performance tasks, at the end po, doon sa pinakadulo po niyan, makikita nyo agad ang grades ng inyong mga anak. So, automatic siya na nagkukwenta na. Ayan. So, diretso po. Ayan. So, Learning Management System o yung LMS natin. Ito po yung platforms natin. So, for modular learning po and homeschool learners, we will be using iDigital
ng iBooks po. So iBooks publishing po yan. A learning platform po where student can access po, ma-access ng mga bata ang kanilang e-book, interactive activities, and quarterly exam. So this platform po, nagsusupport po siya for flexible, self-paced learning students po. And may study and complete their tasks daily or at their own convenient time po. As long as all the requirements are submitted within the quarter po. Yan po yan. To ensure din po the smooth access po, each student, bawat student po ay maglalag po using the email address provided during registration. Nung nag-register sila, meron pong pinapilmahan po sa inyo, inilalagay po yung email. Kaya, sa hindi pa po nakakapag-register teacher na nag-enroll na, mag-register po kayo para po ma-field nyo po lahat ng kailangan. Okay? Kaya please make sure that this email po is active po. Hindi basta nagbigay ng email, hindi naman pala active, hindi po mag-work. Ayan. At it will be used temporary lang po naman while we are setting up po your child's official school email address po. Ayan. Sa kindergarten, except po ang kindergarten po dito, ano po? Meron po silang sarili po. Ayan, so kindly double check then and confirm the email used during the registration as it will serve as your child access to the platform. Kung ano po yung ibinigay nyo, yun na po yung gagamitin namin. So far po. Ayan, so next one po. Yan. So ito naman sa homeschooling, parent-led and independent or flexible learning naman po. So our homeschooling program po is designed po yan to give families the freedom to customize their child's education while still following a structured quarterly schedule. So ang parent take the lead in the teaching, sila po yung magtuturo, magpaplano, with support and guidance from the school lang po. Okay? But we provide po ng list ng learning guide topic per subject po yan as references po or reference po. So ang parents po will be responsible for preparing their own learning, own lesson po. Sa homeschooling po ito at saka independent or flexible learning. Their own lesson, materials, and daily activities based on this topic po. Ito pong binigay na learning guide topic po natin. Okay, ano po ang platform natin? Same, Google Classroom po. So all announcement, exam, submission, grading forms, and reminders will be managed through Google Classroom po, which will be provided by the school. This flexible po and parent-led setup po allows you to design a learning experience that fits your child's need po. So while still meeting school requirements for reporting and assessment. Ayan. Paano naman po yung sa face-to-face teacher? Ayan. Ito naman po yung sa face-to-face. Sa face-to-face and online learners naman po, we will be using Google Classroom and Google Meet as our primary platform po para sa class activities po, submission and communication. So itong platforms na po na to help ensure a smooth and consistent learning experience for all the student or for all students po natin. Siyempre po, ang libro po dito ay required for both modalities and will serve as the main reference for lesson and daily activities po. Please make sure to secure your child's book before the start of the class.
At available na po ang lahat ng books natin. Punta lang po kayo sa school kung malapit kayo. Mag-drop by po kayo to buy books or mag-message po kayo para kung paanong way po na maipapadala namin or kukunin nyo po yung inyong mga books po sa school. Okay? Yan. Again, our platforms po ay Google Classroom for accessing class material, submission activities, and receiving announcement. Google Meet po for attending live online classes or virtual consultation. Meron tayo pag online. Ayan. Meron tayong Google Meet po. Okay? We will be also providing each student with a personal school email address which will be used to access a Google Classroom and Google Meet po. So please wait for the official email login credential from the school po. So maghintay lang po. Ayan. So dito naman po tayo sa rules and health protocols ng school natin. Ayan. So, okay. So listen dun sa mga submission of requirements. So student must submit complete enrollment documents po para wala po tayong maging problema. Ano pa? Kasama po dyan ang birth certificate, report card po natin, and ESC certificate sa junior high school to, di ba teacher, if applicable po. Ayan. For grades 2 to 12, ayan, yung SF 10 o Form 137 po is also required and will be requested by the school, but parents may be need to follow up if necessary. Kasi ganito po yun minsan. Actually, school by school yan, teacher, di ba? Kaya lang, minsan yung school, kahit pinadala na po namin ng email, tinawagan na po namin, hindi pa rin po nagre-respond. So, ang next step po namin, yung parent po ay magpo-follow up na rin po sa school na pinanggalingan ng kanilang mga anak. Kasi po, incomplete requirements po will result po in the student being tagged as a temporary enrolled. O temporary lang naman po. Pero upon na-complete na po yung lahat ng document, wala na po tayong problem. Naintindihan po ba? Ayan. Again, ano po ba yung communication channel natin? So, all announcement, updates will be sent through the school official Facebook page po natin. Yan po ay at Victorious Children Learning Academy. Email and group chat po. Okay? Parents are encouraged din po to check this regular po. Sometimes po kasi na-neglect ng parent po. Minsan nagme-message po sa email. Medyo buksan po natin minsan-minsan yung ating email para if we have announcement, makikita nyo po rin yan. For concern, you may message din po us on Facebook or ito pong number na to, pwede nyo pong kontakin. Okay? So anytime po, pwede po kayong mag-message via Facebook or sa GC po. Magkakaroon naman po tayo ng GC, di ba teacher? At itong number na to po. But may but po tayo. Please lang po, but please expect a response po during office hours lang po. Okay po, syempre pag pag Sabado, Linggo, yan po. So Monday na po kayo masasagot ng ating mga team. So syempre merong pahinga muna na teacher. Ayan, so yan po yun. Okay. Ay, wait lang po sumobra. Ay. Okay na po to. Ayan. Okay, submission of activities, initial class record. Ito, importante rin po ito. Ano po? For modular and homeschooling only and others. So sa modular po ito, yung initial class record na ipinakita po namin kanina.
So all students must submit required activities and documents po on or before the deadline. So meron tayong binibigay ng mga deadline, so kailangan po nating i-accomplish po yon. So ang initial class record are required only for modular and homeschooling learners and must be submitted at the start of the class for proper monitoring po. So late submissions per quarter will be included in the report card of the next succeeding quarter. For example, na late na po kayo sa first quarter. So late na po kayo nagpasa, hindi na po iyan gagawin. Ano po? I-record po yan pero hindi na po yan mai-send sa inyo sa susunod na grading na po. Tama ba, teacher? Okay. Ayan, a corresponding fee may also be charged for repeated or continued late. Ayan. Magcha-charge na po kami ng late para medyo, ano ba pwede? Para po maging maayos po. Ayan, so magcha-charge po tayo dyan. Ayan, kapag late na po yung submission, kasi meron pong iba, tama ba teacher? Minsan fourth quarter na nagsasubmit. Ayan, so dapat po, every quarter po isasubmit para nagagawa po every quarter po ang inyong mga card. Okay? Ayan, so appointment. O ito, appointment naman po. Ang parents and guardians po are required to make an appointment po bago po tayo pumunta sa school. So a letter of appointment po must be sent in advance in via email po. Any concern po with the teacher should only be discussed before or after their class po. O, para po naman yung teacher po kasi are not required to accommodate po during class hour po para po hindi naman po maistorbo yung klase ng mga teacher po kasi dire-diretso po. So, kaya po, make an appointment po. So, malinaw po. Okay, next one. So, ito, health-related absences. Student, ayan, yung mga student na may mga symptoms po or communicable illnesses. Halimbawa, may ubo, may sipon, may lagnat, o any similar condition are strongly advised po na magstay na lang po sa bahay. Okay, if the student is well enough to continue learning, participation, pwedeng mag-online. Ito po yung lagi naming ina-advise. Kung face-to-face yung bata at hindi naman okay yung pakiramdam niya, stay na lang po sa bahay po muna o kaya mag-online, sige po, mag-online. Okay? But, kapag po ang student who arrive at school displaying signs of illness, okay, pauuwiin po namin ito. Ano po? Pasensya na po dahil nakakaawa din naman po. I-consider din po natin yung health and safety ng lahat. Okay po? Ayan, so wag magtatampo ang mga parents kung pinauwi at may sakit naman po yung bata. Okay, ayan. So, during suspension naman po ng classes, lalo ngayon, di ba? Suspended ang klase. Pero ang meeting ay andito tayo lahat. Kaya thank you po sa inyong lahat. In the event po ng class suspension naman po, due to the typhoons or inclement weather as declared by the DepEd or the local government unit o ang LGU po natin, asynchronous classes will be implemented. So just in case walang pasok po, nag-announce, magbibigay pa rin po ng activities ang mga teachers po para sa asynchronous na tinatawag. So hindi pa rin po mababakante ang mga bata. Kahit walang pasok, may gagawin pa rin po sila. Okay? All learning materials and instructions will be provided the school official communication channel. So, ibibigay po yan by Google Classroom, GC, basta yung channel po natin. Diyan po. Ayan, ito po yung policy po sa suspension of classes. So, syempre, classes are suspended automatically kapag pinasinabi na po na inisyo na ng signal number 3 or higher ng pag-asa. So,
automatic na po yan. So for signal 1 and 2 po, heavy rain, ayan. So ang mayor, ang LGU na po ang nagde-decide niyan kasi may mga pagbaha, ayan. Kapag orange or red rainfall warning po, suspended na po talaga yan. From kinder to grade 12 classes po, wala na po. Sa yellow warning na po, ang LGU may suspend or shift to modular learning. So, sila na po ang nagde-decide dyan. Or, pwede rin po, ang parent can also decide po. If you think po, parents, na hindi na po visible o magandang papasukin yung bata, it's either mababasa or maano lang po yung bata, hindi na po safe, kayo na po ang mag-decide po. So, i-ano nyo lang po sa amin. Okay po? Yan. So, ang private school po, may nag-a-annotate teacher. Ayan. Ayan. Parang ano ba to? Tatanggalin yung nag-a-annotate? Parang bata lang, teacher? Ayan. So, ang private school po, may follow DepEd or create. Pwede pong mag-follow or we create po our own policy po. So, always po, wait for official announcement from the LGU, DepEd, or PAGASA po. Ayan. So, ayan po, malinaw po tayo sa policy kapag po may mga bagyong nagaganap. Ayan. So, payment policy naman po tayo. So, tuition must be paid on or before the due dates as stated in the payment matrix. So meron tayong payment matrix po na sinusundan o yung SOA na sinusundan natin. Yan po ay sinesend ng ating finance team. So transferees and late enrollees must pay po in full payment upon enrollment po. So yung late payment po, meron na po tayong 3% na ibinibigay dyan, interest, and may lead to account deactivation po or service suspension po. Yan. Ano po? Yung mga late payments. Or you can, siguro makipag-usap teacher, para maayos natin kung ano man po yung nagiging problema pagdating po sa payment po natin. So down payment, alam natin na ang down payment po are non-refundable and non-transferable. Hindi pwede po siyang i-refund, hindi pwedeng isalin. Sa base na rin po yan sa DepEd rule. So 10% charge po kapag kayo ay nag-withdraw within the first week po. 20% po sa pangalawang week. Non-refund after the second week or for monthly plans after registration. So, registration fee, miscellaneous, and other fees are non-refundable po lahat. Okay po? Ayan. Ayan. So, we proceed to our school, our class schedule. Ayan. So, before we proceed, ang ating start teacher ay August 4 po ang pasukan ng mga bata. Ayan. So, eto na po ang ating class schedule. Sa preschool po, we have the kindergarten po, Monday to Friday po, 7:30 to 10:15 a.m. Ang nursery and pre-kinder po, say, Monday to Friday, 10:30 to 12:15 po ang pasok nila. Ayan. For morning session naman po, ang morning session natin ay ang grade 1, 2, 3, 4, and 6. Sila po yung mga pang-umaga. Monday to Friday, Thursday po, 7 to 11 a.m. Pag Friday po, ayan, 8 to 12. Ang afternoon session naman po natin ay ang mga grades 5, 7, 8, 9, and 10. Ayan. So Monday to Thursday, from 12:20 to 4:20 po ang pasok nila. And then Friday po ay 8 to 12. O bakit parehas yung Friday ng morning at saka ng afternoon session? Ito po, dinesign po talaga namin yan. Although may mga sariling subject pa po silang inaatinan,
Socialization po, nagkikita-kita po sila yan. Masaya po sila kapag Friday. Kahit tanongin yung mga anak nung nag-face to face, ano yung best day ever sa kanila? Okay, sasagot nila Friday. Kasi meron silang mga friends sa ibang grade level na nagkikita-kita po sila. Naglalaro. We give time po for socialization po sa kanila. Kaya ate, kuyas na po silang lahat. Yung treatment po nila talaga maganda po yung mga samahan ng mga bata dito po sa BCN. Ayan, ma'am, idadagdag ko Ay, lang sige po. po. Yan, kasi baka tanungin din nila, ma'am. Yes po, Talaga basta teacher. pag may add po, no? Ayan. Sige, Kung teacher. tatanungin niyo lang po kung meron po ba tayo yung kung ano yung mga subjects nila sa time na yan. Meron po sa mga face-to-face and online. Send po yan sa GC. Sa mga nagtatanong kung may GC po, meron na po. Pero start po natin ng pag-add is on Monday na po, no? Para ngayon po, na weekends, yan, magre-relax po muna kayo kasi next sa Monday, tayo po ay mag-work na talaga po. Ano? Kasi sunod-sunod na po yan. Ayan, makikita niyo po doon yung per advisory, sinong advisor, ano yung section, ano yung lahat po nandun na sa mga GC. Lahat po ng ating modalities meron na pong available na GC. Yung mga iba, nakilala na po namin na before nag-aaral, na ipasok na po namin. Yung mga new, ayan, i-add na rin po natin yan sa Monday po. Ayan. Ayan. So, yun po. Okay, next one po. This one naman po yung ating school supplies and materials needed po. Ano-ano po ba yung materials na dapat i-prepare ng ating mga kids? So dito po sa preschool po, meron tayong 5 notebooks po, writing notebook po ang tawag doon. 2 jumbo pencil, crayon. So ito importante ito, teacher hygiene kit po ng mga bata. Just in case lang po na may yun po, ayun na, alam nyo na po yun. Alcohol, soap, wet wipes, underwear, face towel, and extra clothes. Okay? Sa grade 1 and 3 po, writing pa rin po, pero 6 po siya. So pencil, crayon, ruler, glue, we also whiteboard and whiteboard marker. Ginagamit po yan lagi ng bata sa mga activities nila, especially sa math. Yan. So also we have here a hygiene kit po. Kailangan din po nila. And then yung other additional materials po, i-announce na lang po yan ng mga teacher. If ever na may gusto po silang activities na ipagawa na wala po dito sa lab. Ayan. And then for grade 4 to 6 na po, 6 na po yung kanilang notebook. Composition kung tawagin po yung kanilang notebooks po. Ayan. So ball pen nila, it's either black and green, pencil, ruler, blue, crayons, coloring material, Oslo or bond paper, whiteboard, and whiteboard markers. Okay? For the high school po, 5 composition notebooks, 1 graphing para sa sa math. 1 graphing notebook na math po. Yung may guhit-guhit po. Ayan, ball pen, black and green, pencil, ruler, glue, crayon, coloring materials, Oslo, bond paper, and whiteboard marker po. So Ayan, again, ma'am. additional, yes, teacher. Ayan, ma'am, may nagtatanong po kasi, are the school supplies for online learning same as face-to-face lang po? Yes po, ayan. Kasi kung ano po yung pinapagawa ng face-to-face, yun din po yung gagawin po ng ating mga online. Kasi same time po, yun yung ginagawa nila. And mas maganda po kasi ngayon, lalo na po yung mga students natin, kasi pag naka-online po kasi minsan, pag may assignments or may activities, ang ginagawa na lang po nila is tinatype po nila yung kanilang mga answers. Kaya hindi po natututo yung mga bata magsulat or nagiging tamad na sila magsulat. Ginagawa na lang nila in online, tina-type na lang po nila. So ngayon, ang pinopropose po namin, magiging mahigpit po tayo, no, Ma'am Gigi, Yes. mga teachers, Ngayon po. na ipupush po natin ulit yung mga bata na magsulat. Yan. So, pag ang gagawin po, magpapasa ng activities, sa papel po siya or sa notebook na isusulat. Tapos po, pipicturean, saka lang po siya ito turn in. Ang magte-turn in po ng naka-type ay hindi po i-accept na ni teacher. So, yan po yung aming
pinaka magiging rule na sa mga bata para matuto din po silang magsulat na rin talaga kasi ay nako mahirap po ngayon pag ang bata nakita niyo po puro type, type, type lang. Ayan. So tayo po kasi, yan mahilig tayo magsulat. So yung mga anak natin, tulungan niyo po kami na i-push po na mabalik po sa dati yung ginagawa na nagsusulat kaysa po puro type po. Ayan. So mga agree naman po ba sila mami, si daddy sa pagsusulat po? Ayan, heart react naman dyan at okay. Ayan, na may nag-okay, agree. Ayan, thank you so much po. Sinusuportahan tayo nila mommies and daddies. Thank you so much po. Ayan. Thank you, teacher. Ayan, best naman po iyon para masanay din po yung mga kids natin na magsulat. Okay? Okay, so, ayan. So, another materials po, again, like I said before po, available na po ang ating mga books sa school po. So, from nursery, pre-kinder, kinder, we have this amount, 3,250 po. Ang preschool with additional subject po yan kasi we have 3,900. So, ang grade 1, 3,500. From grades 2 to 6 po, 5, 8, and grade 7 to 10, we have 6,090 po ang price ng ating. Sa ebook naman po, we have 3,500 and LMS with ebook po ay 6,500. Ang cost. Ayan. Idadagdag ko lang ulit, ma'am. Ayan, sige po, Balik ko teacher. natin ulit doon sa ano. Ayan po. So bakit yung mga iba nagtatanong bakit e-books lang, no? Kasi meron po tayong mga students sa iba't ibang bansa po. Eh hindi naman po namin sila mapapadalhan po ng physical book. So ang ginagawa po natin is yung sinasuggest po natin si e-books na mas mababa po kaysa naman din po talaga sa original. Kaya lang po ito po ay yun nga po, digital lang po talaga. Hindi niyo po siya mapiprint. Ayan. So, LMS with ebooks naman po is 6,500. Ito naman po, sa mga, anong tawag dito, homeschoolers na gusto po na may LMS na sila na hindi na po sila maghahanap po ng mga lessons or ng mga activities sa mga bata, meron pong LMS. May ebook siya and then meron din po siyang LMS na doon na po nakalagay yung mga activities, pati po ang exams. Kumpleto na po yun. Ayan. Yan po, Ma'am Ayan. Gigi. Ayan, thank you very much, Teacher Kay. Ayan, so this is the exciting part na po. Ayan, so question. Any question po regarding po sa diniscuss po natin dito po. Stop share ko na, teacher, no, para makaano tayo ng question. Ayan. Ayan po. Ayan, may nagtatanong po. Ngayon po Sige ba ba? yung sa grade 11? Yes po ngayon. Meron po tayo naka-separate na meeting po. After po nitong ating meeting na to, may iwan po kayo kasi meron po tayong ibang i-discuss. Kasi yung sa modular homeschooling po, meron po sila kasing ibang ginagawa or meron po silang requirement po na hindi po applicable po sa homeschool and face-to-face. So later po, maiwan po ang mga modular po and homeschooling. Ayan, kasali na po ba ang e-book payment sa modular tuition? Ayan, kapag po kayo po ay modular po, yan, hanggang hindi pa po sinasabi ng admin na staff na po ay free pa din po ang modular e-book. Ayan, e-book po yon at saka po yung LMS. Ay, yung buong LMS po, kasama na po siya sa lahat ng mga nag-enroll sa modular learning. Modular learning lang po Ayan. Until further notice po ng ating pamunuan. Ayan. So, ayan po. Sige, type nyo lang po until August 4 po. Ayan, nako, may August 4. Until August 4 po. Ayan, mag-enroll na po yung mga hahabol pa sa modular kasi free pa. Teacher, ayan. In case enroll na po sa specific mo, pwede ba po ba i-change? Pwede pong i-change. Sige po, pwede naman po. Mag-message lang po sila. Ayan, mas maganda po talaga yung ganito na ano, no, merong meeting na ganito para naiisip din po ng parents, ay, baka parang mas pwede sa anak ko yung ganito. Or parang pagda-discuss na po kasi, parang nababago na yung mga isip natin po, no. Asking po kung may time na interaction with her classmate online distance learning po siya. Okay. Sige po. My kid is asking po kung may time na mag-interact siya with classmate
Online learning. Ito po ba yung interaction face-to-face or interaction online po? Pwede po, opo, pwede po mag-unmute pala. Sige po, raise hand po. Nagbabasa lang. Ayan. Online, ayan, online. Opo, meron po tayo yung tinatawag na ano po, Victorious Camp. Kung hindi pa po siya naka-join, mami, paki-check po ang inyong mga email kasi meron pong invitation saan. Meron din po tayo invitation na mag-join po kayo sa Victorious Camp na GC or na close group po pala. Nandoon po yung mga, anong tawag dito? Nandoon po yung mga announcement tuwing Thursday and Friday camp po natin. Sa mga nagtatanong naman po kung yung if ever po interaction na naka-online na makikita yung mga classmates, marami pong ways. Meron po tayong face-to-face po talaga kahit mga naka-online po sila, pumupunta po sila ng school pag gusto po nila, every Friday, ayan po, pwede po sila pumunta sa school. Kapag naman may mga events, activities, ayan po, lahat po ay pwede pong pumunta sa school. Ayan. Yan po, pwede po mag-unmute po. Kapag po hindi completed yung requirements sa form, ano pong isi-send? Soft copy pa din or photocopies po? Complete ang kapag po face-to-face po kayo, idadalhin niyo po sa school. Kapag online po kayo, isi-send niyo po sa email. Or kapag po yung Form 137 or SF10, original po talaga kasi ang kailangan namin yan. So, kailangan niyo po siyang ipadala po talaga dito sa school. Ayan. O, yan, next. Yan, ang dami tanong. Ayan, next tanong po. Teacher, for teacher-led online PH, ipapadala niyo po ba ang books or may counterpart po na e-books? Yan, kapag online po, taga saan po ba si Syla Palmaria? Pwede po kayo mag-open mic para po magkwento. Davao po, ayan. Sa mga taga Davao po natin, pwede po yan i-share po sa LBC. Meron po kami taga Davao dyan. Kaway-kaway po yung sa mga taga Davao po natin dyan. Yeah, yeah, Asan si Iya. Iya, yeah. ilabas mo. Si Villanueva. Mami Villanueva, ayan. Si Mami Villanueva, Kidapawan, ayan. Oh, yung dami din. Opo, pwede po kayong mag-avail po. Pwede po natin LBC po. Or pwede kayo na po yung magpapabook. Kasi minsan po, ang requirement po ni LBC is kayo po yung magpa-follow up. Kasi pag sa amin po, hindi na po namin siya mamomonitor kasi marami po din na transactions na ginagawa sa school. Yung iba po ang ginagawa sila na po mismo yung nagpapabook, kinukuha na lang po sa school and sila parents na po yung nagfa-follow up po. Ganun po. Nakakarating naman po siya. Ayan po. Pwede naman po kung gusto niyo po, i-avail niyo na lang po yung ebook. Depende po yun sa inyo po. Same lang naman po yung laman nun. Kung ano po yung page ng ano. Kaya lang po pagka, pwede ba siya na ano ma'am, na offline? Parang meron na rin pong offline siya. Kapag kunyari walang kuryente po na ganyan. Pwede naman po siya ma-open. Isi-save lang po siya. Ayan. Pwede po yun. Mag-message lang po sila pag ang gusto po nila ay hard copy or ebook po or yung ebook po natin. Ayan. Type lang po kayo. Printable, hindi po siya napiprint. For privacy din po ng ano, for copyright din po ng mga publishing, hindi na po sila nag-a-allow po na napiprint po yung ano. Ilang pieces? O Five. ilan po? 5 po. Ito po. Sige. Ayan, dahil natanong niyo na rin po kung ilang pieces po ang books. 5 lang po ang libro natin. Bakit po? Yung 5 major subjects po, English, Filipino, Math, Science, Araling Panlipunan. 5 po. Nasaan na po yung 3? Kasi 8 po ang subjects po natin, 'di ba? Asa na po si 3? Ang 3 subjects po ay MAPE, TLE, at saka po yung MAPE. MAPE, TLE, at ESP, ayun, ESP, GMRC pa yung nakalimutan ko, mapapagalitan ako ng GMRC teacher. Ayan, 3 po. Bakit po wala siyang libro? Yan. Tayo po kasi sa VCLA, mas naniniwala po tayo pag ginagawa po ng bata or na-experience nila or na-perform nila, mas natututo po sila. So, ang ginagawa po natin, puro performance po ang 3 subjects na to, kaya wala siya pong libro. Sa MAPE po,
Paano po ba yung ginagawa natin 'pag ang bata ay nakakasayaw, nakakapag-exercise, alam po kung paano kumilos, yan po ay PE na po. Kapag naman po ang bata ay nakakakanta, kahit hindi po perfect yung pagkanta, hayaan niyo lang po, ang mahalaga po ay nakakakanta, yan po ay music. Kapag ang bata po ay nakaka-drawing, kahit po stick man yan, art pa rin po yan. Tama po? Kasi 'pag ako po tinanong niyo, stick man din po yung mado-drawing ko. That's pa rin po Opo, yan. 'di ba? Tapos po ang ano naman, health naman, 'di ba po 'pag health naman po tayo siyempre, um, mas natututo yung bata kapagka po lalo na yung mahirap pakainin po 'no. Sa health po kasi more on mga nutritious food yung pinapagawa, 'di ba po 'pag health, 'yan yung pag-e-exercise, pagkain, pagtulog ng maaga, yan po yung pinapagawa namin sa bata. Okey po. Sa TLE naman po ito ang matutuwa yung mga parents. Mamaya papalakpak po kayo 'pag narinig niyo po ito. Kapag TLE naman po ang ginagawa po namin, pinaghuhugas po namin ng pinggan. O 'di ba palakpakan niyo naman po. Kahit bata po 'yan, maghuhugas po sila ng pinggan. Hugasin Magsasaing po natin. sila. Matututo po silang magsaing kasi gawain nakasama po 'yan sa TLE po 'no. Matuto po silang maglinis, ayan. Matututo po silang magligpit ng pinaghigaan nila. Ay, may pumapalakpak na mami. Oh, 'di ba sabi ko sa'yo papalakpak kayo. At sila po ay magiging independent na mga bata, 'di ba po? So, lahat po 'yan matututunan po nila yung mga skills, pati pagluto po ng itlog tinuturo po ng teacher. Iba't ibang klase ng pagluto ng itlog ay tinuro po ng teacher nung nakaraan po. Okey po. So, matutuwa po kayo sa mga activities po ng mga bata at makikita niyo rin po yung difference po ng may book na sa ganito mga kind ng situation po na puro performance task po, ayan. Sa ESP naman po hindi po tayo nagbe-base sa book dahil ang mga bata po ay, mas tinututukan po namin sa pag-build ng kanilang anong tawag dito, um yung mga self-esteem, yung mga gano'n po. Kasi sa book po itatanong, ayan, sige tutuloy-tuloy ko na po 'to teacher 'no, ayan. Sa book po nakalagay doon, anong gagawin mo kapagka nakita mong, may nahulog na barya or may nahulog na ₱100 diyaan, 'di ba? A, pupulutin mo at itatago mo, bibili mo ng candy. Oh, letter B, hahanapin mo yung may-ari, letter C ganyan. So, ang pipiliin niyo ay letter B, hahanapin yung may-ari, 'di ba? Pero sa totoong buhay, mag-aaksaya ka pa ba naman hanapin yung may-ari ng ₱100, 'di ba po? Tama po ba? So, bibilhin na lang po nila yun ng candy, 'di ba po? Pero dapat po, 'yan, ituturo po natin sa bata yung tama po na ginagawa po dapat, 'di ba po? So, more on, um Real. sa totoong buhay na talaga, real life situation. Magiging matapat, 'yan, pagiging masipag, lahat po ng dapat matutunan ng bata po, yoon po. Hindi by the book lang po. 'Yon po tayo sa tatlong subjects, okey. Ayun po, may tanong pa po ba kayo? Agree po ba kayo sa ano, sa mga 'yan, integrity lahat po 'yan ay ating ituturo po, 'yan. Meron po ba? Meron din po tayong mga live, coaches every Friday. Ayan, kung gusto niyo po yung mga anak niyo po ay mag-join, free free po ang lahat na mag-join. Ayan, puwede po tayo mag-ano po tayo teacher po ng online po 'no, para lahat po ay kasali, para yung mga students po natin ay nakakapag-communicate din po. Baka po meron mga itinatago yung mga anak niyo po na kailangan ng support. Nandito po yung mga life coaches po natin every Friday. Puwede niyo po kaming i-message if gusto niyo pong i-join yung mga anak po nila, ayan. So, yun po yung tatlong subjects na nawawala, kung bakit. Ayan, sa book lang po ang dami na pong nasabi ni teacher 'no. Meron pa po ba kayong tanong? Nawala na yung tanong. Ilan Ayan, po puwede yung po books ng ayan, kinder? 6. Ilan daw po ang books ng kinder, teacher? ayan 6 po ang books ng kinder. Meron pa po ba? Pre-kinder po ay 4, tsaka yung nursery ay 4 po. 'Yun po. Meron pa po ba? Puwede po kayong mag-raise ng hand kapag po
Gusto niyo Teacher pong Joby makipag-usap? yata, teacher, meron siyang ano, Sure, baka meron gusto po. i-share May sa atin. LMS din po ba? Ayan, LMS po ang Kinder Modular. Yes, meron po. Mamaya po, Mami. Doon po tayo sa kabila, mamayang ano. After po nito, i-discuss po natin yung modular. Kasi naka-receive na po kayo ng sa ano po, no, sa ate, kay ate. Yung sa Kinder, wala pa po. Na-send po, no? Tama po. Kaya yan, meron po. May LMS po tayo sa Kinder. Yan, mas ma-excite po kayo mamaya kasi marami pa po tayong ilalabas na ano. Teacher, There's si Teacher more. Joby po yata Uh, meron pang ayan, si Teacher additional. Joby. Additional po kay Teacher Yan na po Joby. si Teacher Joby. Oo. Parang wala na ako teacher i-add kasi ang gagaling ninyo. Praise God. Pero salamat po sa mga parents po na nag-attend. I just want to acknowledge and honor everyone for attending. Kahit na yung iba, bumabagyo talaga, walang battery, or matatapos, ano yun, konti lang yung battery, pero nag-attend. Thank you po. It shows lang talaga na very, ano kayo makipag-cooperate sa amin, and malaki pong bagay yan. And syempre, baka pwede nyo pong i-type kung mga taga saan po kayo, and may nakita po ako, may mga hindi siya bagong parent. Yung mga parent ko pa long time ago, na college na, mag-graduate na ng senior high school, tapos yung mga kapatid, nandito ulit. Welcome back po. It's nice to see you again. Mami Marine, and sa iba pa po, thank you po. And 12 years, 13 years ago ko pa sila na-meet. Tapos yung mga anak nila maliliit nandito ulit. Thank you po. And sa Davao, yung mga taga Davao, nabasa ko po, Kidapawan, meron po tayo sa US, meron tayo sa Vietnam. So sa VCLA po talaga, we are trying to do our best talaga na yung education or yung layo, yung distance, 'di ba po, hindi siya magiging barrier para makapag-aral yung mga anak. So, if ever po na may magtatanong po sa inyo, as long as may kuryente po dito at hindi po nagbabaha dito, naka-online po tayo. Mag-online po tayo. Okay? So, yung mga teachers sa bahay lang din, or kung kayang pumunta dito po, so mag-online po tayo. Or, dahil meron naman po tayong materials, you can do the blended. So, hindi pwede yung, di ba, para wala na tayong Saturday classes katulad ng ginagawa dati. 'Di ba? Spend time with your family na during that time po. So, tuloy-tuloy po yung pag-aaral. And very important, lagi ko pong sinasabi, it's not about their grades. Okay po? It's all about their character. Ibigay natin ano ba talaga yung, um, bakit nila kailangan mag-aral? Ano yung makukuha nila dito? Di, tama po ba? And um, yung just to find their happiness talaga yung interest nila kasi hindi naman talaga lahat ng pinag-aaralan natin ay nagagamit talaga natin sa buhay na ginagawa natin ngayon na mga adults tayo. So let them enjoy yung kabataan po nila while they are learning. Ayan po. And ah, yung mga taga Davao, ayan po, thank you po. Noong nakaraan, pinuntahan ko po sila. Ilan pong families yung na-meet ko po sila. So yung mga iba pa po na malalayo, sasadyain natin. Yung Vietnam, mas maraming beses pa tayong pumupunta dyan, nami-meet po natin. So soon yung ibang mga probinsya na mas malalapit or malalayo, we will visit you po. Ayan, thank you. Teacher, nakalimutan ko po, no? Kasi di ba po yung mga June na pumasok, June, July, August, di ba hindi sila nakaabot po ng, anong tawag po natin doon, early bird discount, no? Okay lang po ba bigyan natin sila teacher ng ng promo pa, yung pumasok ng June, July, August and onwards? Sige po, Pa-heart naman po teacher. kung gusto po nila. Parang wala. Yung mga umattend po dito, no? Oh, yung Bigyan po na, umattend dito at oo. sa mga susunod pa yun, may mga nag-heart. Meron po kasi tayong taekwondo. So, face-to-face and online siya kung kahit nasaan po kayo. Ang 1 year natin nasa 3,000 plus pero if 50% lang po natin para sa kanila, teacher. So, every Friday po yun, ibang session po yun. So, maganda po. Yun. So, they can compete din kahit nasa malayo po sila or nandito sila. So, may face-to-face and online training. So, ang ganda lang po, no? Kung may work from home, yung mga pag-aaral din ng mga bata, they can do it then at home. And another good news po is, narinig niyo po yung sinabi kanina ng teacher na we have the play school. The Victorious Play School po, open na po yan siguro by August na rin, isasabay natin. Mostly kasi sa mga parents, like yung pinupuntahan natin sa iba, tawag nila dyan sa Europe or sa France, crash or play school or
hindi ko po alam kung iba yung ano yung mga terms po nila. Tayo rin po dito sa Victorious, yung mga anak, especially yung malapit po dito sa vicinity, meron tayong play school kahit anong age po nila. You can bring your children dito at i-enroll po sila dito. So magnanap sila, mag-sleep sila, mag-aaral din po sila. Hindi siya yung traditional na talagang aral-aral lang po. Though hindi talaga tayo aral-aral, pero dito it's more on parang may nag-aalaga sa mga anak ninyo while you are working. Especially ang hirap po na maghanap ng mag-aalaga na sa mga anak po natin. Ayun po. So yun lang po. Thank you po. Ayan po, thank you po, teacher. Ayan, ang dami po nag-chat sa mga iba-ibang lugar. Ayan. So, meron pong taga Antipolo, Cebu. Ayan. Pupuntahan po kayo nila, teacher dyan. Nila, teacher. Na teacher po na Saudi, ayan, pupuntahan po kayo niyan. Pampanga, ayan, pwede po si Teacher K, Teacher Gigi, pupunta dyan, Pasay, Bulacan, kaya po namin puntahan yan, Montalban, Bohol, sila Busy ka na teacher lang po po, yan. ano? Opo, sila teacher po yan pag Bohol. Ayan, Ayan. Cavite, Kidapawan, sila teacher din po yan. San Mateo Rizal, ayan, malapit lang. Pwede po kami. Yan, sa mga taga Cavite, malapit, pupunta po kami dyan. Ni Teacher Gigi, Villa 6, ayan, lalakarin lang po namin. Cavite, Quezon City, Nueva Ecija, China. Batangas, San Mateo, China, sila teacher din po, sila teacher Joby, teacher Jem, yung mga ibang teachers po, pupunta po dyan. May Villa Canada 6, teacher. Palayo ng Malaysia, palayo. Canada, naku lumalayo, Malaysia, Canada. Yan na Basta po po yung yung mga bahala sasakay dyan. po ng eroplano, sila teacher po yung pupunta sa inyo. Ayan. Pero pag request nyo po si Ma'am Gigi, pwede po kami, yan, ako si Ma'am Gigi, pwede nyo po kami tawagan na lang po. Ayan. Po, ayan, Nandyan alam niyo tayo na po yan. ngayon kung sino po. Kapag yung mga nasa ibang bansa, ang may message nyo po pagka gusto niyo pong magpabisita kayo, ayan sila teacher po. Huwag niyo na po Sir, kami isama. about dun sa Ayun. taekwondo, kailan daw po yung start? Mag-a-announce na lang po. Ano, magpo-post tayo? Yes Opo. po, August, Kailan po? mag-start na tayo, teacher. Siguro Opo. after nung Sige. first week natin ng classes. Sige po. Ayun, mag-start na din pala. And teacher, i-add ko po, no, nagno-notes kasi ako about sa deadline natin sa mga Opo. homeschool and modular learning. A week after the quarterly exam po, dapat makapag-submit na po kayo. And isi-send naman po namin yung ano, yung school calendar din po sa inyo. And thank you so much. Yan, ayan po si si Chichi. Ayan, pinapanood ko po kasi sila. Ayan. So thank you so much po kahit malalayo po kayo. Thank you po. And sa mostly po, kung mostly sumasagot naman po ako pag ng iba ang oras kasi 'di ba may Canada, iba yung oras din eh, may US tayo, may nasa Saudi, meron UAE, sumasagot po tayo. Kapag gising naman po ang Teacher Joby, pero yung mga iba hindi ko na po inaano, mostly ako po yung nakakausap nyo po doon, tumatawag, alam nyo po yan, nagpapakilala po ako. So kapag gising naman po ako, sumasagot naman po ako. Pagka hindi, mag-follow up lang po kayo. So thank you so much po. Pagtulungan po natin. Ang bata po sa mga elementary, sa mga primary, or even sa lahat, kailangan lang po talaga yung bata nakakabasa, nakakaunawa, and the rest of the subjects will follow. Kung naririnig niyo po ngayon, di ba, ang concern natin, marami po talaga na, ano, functional illiterate, nakakalungkot po. So let's start po na dito po sa atin and sa bahay po natin na functional literate po yung mga bata. Gawin po nating habit ang pagbabasa at nauunawaan nila yung pagbasa. Magkwentuhan po kayo, give time sa mga anak niyo po. And if mga nahihirapan kayo sa ibang mga subject or subjects, let us know po. Ayan po. Thank you so much po. Ayan. Welcome po Opo. sa mga new parents din po. Yes, teacher. Ayan po. Tapos na po ba? Or may Meron susunod pa po? pong, Mm-mm. may mga questions pa po ba sila? Yes. Mm. Kung may mga questions po, pwede po kayo, or kung nahihiya po kayo, pwede po kayong mag-PM po, or sa page po, direct po, pwede po kayo mag-message doon, and sagutin po namin yung mga questions nyo po. Ayan, so dahil po dyan, wala na po talaga, face-to-face and online, pwede na po kayong mauna na po, at maiwan po yung mga modular and homeschooling. Kung gusto niyo naman po makinig po, at baka mag-isip-isip pa po kayo, baka meron po kayo din gustong i-refer po na modular homeschooling, ayan, pwede po kayo mag-stay or mag-join po.
Teacher, Yan. last po, no, sa Ay, GC po natin. Yung GC po, it's a mean of communication po natin. So, kung yung iba ay medyo personal or may misunderstanding, lagi po unahin niyo po munang itanong ang subject teacher, susunod ang advisor, admin, pinakahuli na po kami. Ayun. So, relationship ay napaka-importante po sa atin. Thank you so much and God bless everyone. Modular and homeschooling and yung senior high school natin maiiwan. Tama ba ako, teachers? yes po. Okay, keep safe everyone. God bless po. Thank you, teachers, for coming. Thank you po. Parents, thank you. God bless everyone. Grabe, teacher, no? So, while waiting sa iba na nagli-leave, ayan, yung senior, basta modular and senior, modular, homeschooling, and senior po, may iiwan po. May instruction pa sila, Yan. teachers. Senior high po is yung grade 11 and 12 po. Ayan. Praise God, natapos tayo, teacher. Maayos. Okay na po, teacher. Sige po. Mag-share ulit ako ng screen natin. Sige po. Actually, nakalagay po, almost same lang po. Dadagdagan lang po natin ng mga iba pa pong mga kailangan nyo pa pong malaman. Kasi parang yung iba, may mga tanong pa po na hindi pa Para nasasagot. masagot Ayan. na rin. Para Ano? Oo, pwede masagot pa rin na. maiwan yung iba, no, Opo, teacher, opo. kung gusto nila. Opo. Opo. Ayan. So, Pwede pa again pong po, maiwan. welcome po sa Parents Teacher Admin Orientation po this for year 2025-2026 po. So ito po, basahin ko na ulit, teacher. O yan. So this one naman po yung ating our learning modalities po. Ayan. So ang Victorious Children Learning Academy believe that learning should be accessible, flexible, and tailored to every child's need. That's why we offer child need variety of learning modalities. Design po para masuportahan po tayong lahat. So, ito po yung pinoprovide natin. We have face-to-face, home-based learning po, ang online, modular, and homeschooler. So, meron din po tayong blended learning po. So, ensure natin that every learning can thrive in the environment na mag-work best for sa kanila pong lahat. Ayan. So, ito po, I already discussed na po ito kanina, yung iba't ibang option po natin. We have option A, B, and C po. So, face-to-face, this one is an on-site classes po, may teacher, regular po yung schedule dito po. Yan. So, ang books po dito ay required. So, option B naman po, ang home-based po, meron tayong online. So, 4 hours po, ang daily lesson po ito. Online po ito. Teacher-led po, grading and assignments po. Okay, required din po natin dito ang sa modular learning naman po, hard copy, online materials, quizzes, activities, and exam. Sa homeschooling po program natin, syempre ang magulang po ang nagtuturo o nag-handle ng pagtuturo at nagre-record ng mga activities ng. So option C, we have blended po. This one is a combination naman po ng online and face-to-face po. So balance homeschool learning experience naman po sa blended o option C po. Ayan. So again, ano po ba ang pinoprovide ng school? So we provide a curriculum and supplementary digital exam, quarterly exam, and grading sheet po. Friday online session and workshop. Ito yung sinasabi ni Teacher Kay kanina na pwedeng umattend. Di ba, teacher? Okay, ayan. So, we also invite din po yung mga nasa
homeschooler po na mag-participate po sa mga activities natin. So, kapag buwan po ng wika, we invite po, pwede po kayong malapit, pwede po pumunta sa school, o kaya sa online, United Nation, ito field trip, masaya po ito kasi papasok ang socialization talaga ng bata. Nagkakaroon ng interaction po talaga yan. So live sessions and value formation, student showcases, and recognition day. Yan. So yung kaninang video po, so pwede po yun, a-attend tayo ng recognition para ma-experience din po ng mga bata. Siyempre, andyan yung parent support, webinars and orientation. So guidance and feedback from teachers po. Okay, ano po yung subject? So, ito po yung different subject in different level. So, sa nursery, pre-kinder, and preschool po, andito po. Andyan ang makabansa. Language, physical and natural environment. Mathematics, good manners and right conduct. Grade 1, language, makabansa, reading and literacy. Mathematics, good manners and right conduct, or yung GMRC. So sa grade 2 and 3 po, English, Filipino, Science, Aralin Panlipunan. Ayan, so andito na po lahat ng subject, GMRC, Mother Tongue. So same as 4 to 10 po, same lang din po. Kasama po ang MAPE, TLE, and Values Education. Sa grading system, so we have the components, the written work, performance task, and the assessment o the quarterly assessment in different percentage po in different subject. Ayan, so for modular homeschool setup po, paano nga po ba tayo mag-grade? Okay, again, meron po tayo sa modular and homeschooling program, yung parents or yung guardian po are responsible po para mag-input po ng grades ng mga bata. Base po yan sa performance at ang given activity, quizzes, project, at performance task po. Kagaya ng nasabi ko po, to make easier po, meron kaming nakahanda na po na ready-made initial class record na mag-receive nyo via email po. This class record po, naka-format na po siya o naka-align siya ng sa DepEd po. Ayan. So, pwede rin po, meron din po tayong recorded po. Kung medyo nakalimutan, so pwedeng balik-balikan po yung recorded video po o tutorial video po na step by step po para po sa class record. Okay? Isa-send din po ito via email din po. Ayan, ito po yung example ng ating Victorious Children Learning a Class Record sheet. Kung mapapansin nyo, nakalagay dyan Q4. So, papalitan natin yan every quarter. Q1 for quarter 1, Q2, Q3, at saka Q4. Para po alam namin kung ito po ay grade ng quarter 1, quarter 2, quarter 3, at saka quarter. Ayan siguro ma'am dahil nandito ka na po, no? Sige. Pakita ko na po sa inyo para po mas Sige ano nyo po. Yung sa mga nagdatihan na po dito, raise your hand naman po or thumbs up kung sa tingin nyo po ay nadalian naman po kayo dito or madali nyo naman po siyang na ayan. Yan, ayan po. Yan po mga dati natin po ng mga parents. Ito po yung gamit na po namin last year. So, papakita ko na lang din po sa kanila yung kung paano po siya ginagawa. And meron din po nito sa online po. Okay po, share lang po ako. Wait lang po. Mag-stop ako, teacher. Kahit hindi na po, ma'am. Sige. I-ano ko na lang po. Ayan po, nakikita po ang aking screen. Ayan, teacher. Ayan po yung sinasabi po ni teacher po sa inyo. Meron po tayo dyan na nakalagay po na first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter na po na record. So sa first quarter, ito po ang sasagutan po nila and so on po. Ayan. So paano po ba ginagawa itong initial class record? Dito po, i-input nyo lang po here yung mga scores ng bata na nakukuha po doon sa may
LMS po sa may activities. For example po, 10/10 po. Ang activity po is over 10. Ayan, 10/10. Kung nakuha po ng bata ay 9, tapos 10 items, ganyan po yung ilalagay nila. 5/10. So, ganyan na lang naman po siya. And then sa performance task po, meron po mga activities po sa iBooks or iDigital or dun sa mga kinder or senior high school po na mga activities na pwede nyo po siyang ilagay dito po sa performance task. Dahil nga po, as parents po, kayo po talaga yung solely na nagtuturo po sa mga bata. You can give your child na lang po ng grade po based doon po sa ginawa niya. Meron po tayong mga rubrics po na available po, na send po yun sa email po nung sinend po sa kanila yung mga link po ng modular po. Yan. Yung iba po naka-receive na po, yung iba hindi pa po kasi, lalo na po sa senior high kasi po ginagawa pa po yung ating mga LMS or ready pa po. Sa may preschool naman po, dahil po ang mga preschool ay kailangan po talaga ng guide, ng start, Google Classroom po yung gagamitin po natin. At meron po tayo doon sa Google Classroom, may available na po ng mga lessons doon, na presentations, and nandun na rin po yung activities ng mga bata. I-click nyo na lang po para makasagot po nila. So, ang question naman po ng mga parents, paano po sila matututo po na magsulat? Yun po. Pwede po doon, may mga activities po na pwede nyo naman pong i-print, or pwede po kayo mag-search ng mga worksheets po and i-print doon nyo po yung mga bata pagsulatin. Or may nabibili naman po na mga activity sheets, pwede nyo po yung gamitin para po yung mga bata matutukan nyo pa rin po sa pagsusulat. E paano naman po sa pagbabasa naman po, marami pong online available na mga reading materials, or pwede po kayong bumili ng books. Yan po, marami pong ways kung paano po tayo magtuturo po sa mga bata. So, yan, habang po ako po ay dumadaldan, nilagyan ko na po. So, dito po ako makikita nyo po, sa language ko po nilagay, 10/10 po yung bata. 10 ang nakuha niya over 10. 9/10. 5/10. Dito po naman sa may performance task, binigyan ko po yung bata ng 85/100, 90/100, 35/40 sa exam naman po ito. So, nakikita niyo po dito sa dulo, meron na pong grade na available yung bata. Tama po, 85.25. Automatic na po yan, naka-DepEd base na po. Yan, ayan. So, wag po kayo mag-alala, meron po tayo nitong YouTube. Sa YouTube po, meron pong available po na kung paano niyo po siya gagawin. Ayan. So, if may question po kayo, pwede po kayong mag-type po. Ayan, stop share ko. Ito lang po muna, makikita nyo pa din naman po yan. And ituturo pa po yan sa inyo sa mga susunod na panahon. Ayan. Yan po. Sige po, Ma'am Gigi. Wait lang, teacher. Ayan. So, iyan na po yung pinakita ni Teacher K na initial class record na sample. Ayan. So, dito na po ang ayan. So, ang homeschooling po. Teacher, sorry. Yes, po. May question, teacher. Di ko alam kung masasagot ba siya during Sige po. Thank you po. Yan, may question po. Ayan, 12K po ba included? Ay, hindi po. Yan po, dito po sa may 12,000 po natin, hindi po kasama yung materials. Pwede po kayo mag-avail ng materials, pero hindi po siya kasama. Pero meron po kami pinoprovide po na guide topics. Yung guide topics, kayo po talaga yung maghahanap po ng mga materials po. Kasi homeschooling, ganun po talaga yung nila. Meron po ibibigay na guide, and then maghahanap po kayo ng mga resources online, or kung may available po kayo ng books, kayo po talaga yung maghahanap. And meron po tayong sinasagutan ng mga annexes po. Kung hindi pa po kayo naka-receive, you ask po sa email, nabigyan po kayo. Ang ginagawa po doon, nakasulat po doon, parang magiging guide nyo po kasi yun eh. Pero mostly po, dahil kung susundan nyo po yung ating learning guide topics, yun na po yung ilalagay nyo po doon sa may annex. So yung iba po ang ginagawa, ina-attach na lang po yung learning guide topics doon sa annex na nakalagay po doon. So isa po yung sa requirement po ng mga
homeschooling po. Ayan, thank you. May access, titingnan ko lang po yung susunod. May access din po ba sa LMS ebooks ang homeschooler? Yun. Wala pong access po sa LMS at ebooks ang mga homeschoolers po. Kasi po ang LMS po at ebooks po ay for modular learners po. Yan. Teacher, explain ko lang po, no? Ilan po Sige ba po. yung pwedeng pa-heart yung mga purely homeschoolers po dito? Yung purely, yung parent-led, ilan po sila? Dalawa? Pa-heart nga po, teacher, hindi ko nakikita. Check ko po, ha? Ayun po. Pag sinabi po kasi natin, katulad po na pinaliwanag ko po dun sa video, no? Pag sinabi po kasi nating homeschooling, yan. Kaya sinolo po namin kayo. Ang homeschooling po kasi according to DepEd Order 001, Series of 2022, si parent po, yun katulad ng binanggit ni teacher, meron po tayong annexes na tinatawag. Ang nakalagay po doon, si parents po talaga ang magpe-prepare po ng lesson plans, lessons, at nung guides na gagawin. Pero ako po, parang 10 years ago, 11 years ago, nung nag-start po ako ng homeschooling, hindi pa siya ganun kakilala talaga. As in, walang guide at all. Kaya ayoko pong maulit po sa inyo na hindi nyo alam ano na dapat ang pinag-aaralan ng isang grade level. So, we give you the guide topics or the learning guide topics po. Yun. So, ayun po, katulad ng sinabi ng Teacher Kay, kayo po ang magpe-prepare. Kung hindi nyo po kaya na mag-prepare at gusto nyo po mag-facilitate, may nagtanong kanina, pwede ba kaming mag-shift to other modality? Yung kami na lang yung magpa-facilitate and then go for the modular learning. Kasi yung module po, kumbaga nandun na yung lessons, may activities, dadagdagan nyo na lang, and then yun na po yun. Yun po yan. May question po ba? Kaya po siya nagiging mas mura. Kasi talaga mas mag-e-effort po talaga sila parents. And karapatan po at nasa batas po na ang bawat magulang ay may karapatan na magturo or anong klaseng pagtuturo or anong materials ang gagamitin ng mga magulang ng mga bata. Yun po. Thank you po. May question po ba doon? Pwede po tayong mag-unmute. Yan po. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yan po, nasagot na po yung tanong. Meron pong question, how do we grade MAPE? Ayan ma'am, yan na po yata yun. Opo, Sakto ayan. po. So, ang MAPE, PLE, kagaya ng sinabi kanina ni Teacher K, yung nauna, in line with the nature of performance-based and values-oriented subject, the following learning areas are not included in the learning management system sa LMS. Hindi po siya kasama. So, in-explain na po ni teacher yung kanina, yung MAPE, PLE, at saka character. So, these subjects required practical application, active participation, and character information, which are best facilitated within the home environment or community setting, such as the teaching, supervision, and assessment of this area are entrusted to the parents na po. So, yan, ma-apply niyo na po yung TLE, yung kanina pong sinabi ni Teacher Kay, pagligpitin niyo po ng higaan, ng mga pagsaingin niyo po, paglinisin niyo po ng bahay, yun na po, performance po. Yan, Same ayan as ma'am. Sige po. MAPE po, ganun din po. Kung siya ay kumakanta, may instrument siya na play it is a MAPE na po yan sa music. So, character naman po, binibuild naman din po talaga sa parents din po. Okay po. Ma'am, so dito po naman sa MAPE, i-share ko na lang din po ma'am yung, alam ko po, ito po ay sinend po sa email ninyo. Wait lang po I-share ko po sa inyo yung, ayan, so dahil nga po yung MAPE, TLE and ESP ay hindi po siya kasama po sa ating mga, sa LMS, ito po talaga yung
meron pong sinend sa yan. Sinend po sa inyo to yung para sa MAPE, Music Arts PN Health, yung suggested lessons and performance task po. So makikita nyo po dito yung mga activities po or yung mga suggested na task na papagawa nyo po sa mga bata. Andito po, arts. For example po sa music, yung mga Philippine folk songs, ayan, pwede nyo po siya i-search naman na po sa internet, sa YouTube, or anything po na ano. Arts, ayan po. Physical education, health, ito po ay suggested lamang po kung meron po kayong gustong ituro sa mga anak ninyo and meron po kayo reference, you can do so po. Ayan. So, meron po tayo rubrics po dito kung paano nyo po siya i-grade. So, yung bata, for example, sa pinagawa nyo po, if nag-show po na excellent expression, clear. Yan, nandito po siya. Pwede nyo po yung gamitin and mag-base po dun sa may rubrics ng grading. Ayan. So, pero ito naman po sa TLE, basic cooking. Ayan, nakalagay po dyan, simple recipes, meal preparation, sewing, household chores. Ayan po yung mga binanggit ko po kanina. Budgeting, ayan na po talaga yung mga dapat po na ginagawa ng mga bata sa ano na to, sa panahon na to, sa home sanitation. Ayan po, meron din po mga rubrics yan available po. Pwede nyo po siyang gamitin na guide po. Sa character education, nandito din po. Yan, nakasulat na po almost lahat po para po sa inyo. Pero wag po kayong malulungkot kung kayo po ang magtuturo. Bakit po? So, every Friday po, we allow everyone, every learner, lahat po kayo, you can join po the MAPE class or yung tinatawag po natin every Friday na class. Kaya nga po masaya sila. So, lahat po ay ini-invite po namin every Friday. So, yun lang po yung, syempre, yung naibibigay po namin para sa inyo para matulungan. Kasi po, iba po talaga ang online and face-to-face. So, every Friday po, yan po. Para hindi nyo na po siya iisipin, paano po kami, how are we going to grade our child sa subjects na to? You are free to join our Friday class po. Andun na po lahat. Hindi nyo na po kailangan magturo kapag po Friday. Ayan. So, okay po ba yun sa inyo? Hindi nyo na po siya iisipin po, no? Yon, kami na po ang mag-grade sa mga anak nyo pag Friday. Pag MAPE, ESP, at saka TLE po. Ayan. So, nakabawas po ba sa Attendance sila, di ba, teacher? Attendance. nakabawas po ba sa inyong isipin yung part na yon? Ito po, alam ko to, ito yung iniisip. Kailan po kami makakakuha ng learning guide? Makakakuha po kayo ng learning guide before mag-start po ang ating school year. Ayan. Ang opening, mga next week po yan, nagsa-start na po kami na pasok po naman ng mga students sa Google Classroom kasi yung ating email po is ina-update po. Maglalagay pa po kami doon din ng mga extra na supplementary po para magamit nyo po. Yan. Ano pa po ba? Yeah. Teacher, I just want to add. Okay. This is a common question or a frequent question. Do they need to record or to show it to us, their activities, MAPE, TLE, or other subjects, especially homeschoolers or modular learners? Actually, you can send it to us so we can acknowledge your children or the learners. And then we can put it or we can share it if you want. And then, or you can just simply record it. Yun. Kasi yung mga kids kasi, they love it when teachers acknowledge their performances. So we highly encourage to send it. But other parents, they don't like it because it's another work for them. But if you really like to acknowledge it by the teachers and the children will do it again and again and then send it to us. Thank you. Yan. And then po sa mga senior high school po, ang LMS po, ayan, gaya ng sinabi po kanina, ongoing na po yung pagbibigay po ng mga logins. Kasi kakatapos lang po natin ng, ng school year nung 15 po. Yan, inaayos na po siya and then maybe next week po, mag-start na po na mag-send. Meron na po na una na. And yung mga next week po yan, expect nyo na po yung mga preschool at saka senior high school. Ayan, sa may modular,
Meron na lang yatang hindi pa nasendan kasi kaka-enroll lang po. Sa mga nasenda naman po, please acknowledge po or confirm kung na-receive nyo po and na-open nyo po yung LMS natin para madali po natin siyang ma-forward sa tech team po ng iDigital kung meron pong problem yung ating LMS. And if ganito po yung situation na may mali po ang LMS, meron pong part doon sa may LMS nyo na contact yung support or ask support. Pwede po i-click nyo yon and doon po kayo mag-ask ng pwede nyo po doon i-report yung mga magiging problem po na kakaharapin nyo. Though pwede nyo po kaming i-message or meron din po kaming GC for that po magkakaroon tayo ng GC para direct na po na yung iBooks or iDigital po yung sasagot sa inyo. Kasi kung kami po ay hindi po namin masasagot kasi hindi po kami ang may hawak ng part po na iyon. Ayan. And if kunyari may question po na may mali and then you know the answer po, you know the answer, pwede nyo na po direct i-check po yung answer ng anak nyo and you can input that po. Kunyari may mali na isa at alam nyo po na tama ang sagot ng anak nyo, i-check nyo na po siya. Okay po, i-check nyo na po siya pero okay lang naman po na i-report nyo siya para yung mga susunod po, alam na po na mako-correct na po nila. Cerebro po, ay hindi na po tayo magse-cerebro po. Cerebro pa din po, hindi po. Mami, I think po ay na-senda na po sila ng ang tawag dito, LMS po. You can check din po. Makaka-receive po kaya ng receive na po kaya lang need po lagay. Ayun, meron pong nakalagay yan. Kung kayo po ay nanood ng ating video, makikita nyo po doon or mapapanood po ninyo kung kanino pong email pwedeng i-send. So, VCLA Philippines 2.0 po ang pwede nyong gamitin po para po makapag-start na po silang magsagot. Pwede na po kayong magsagot siya. Ayan. VCLA Philippines po ang magiging teacher or makakakita po ng mga sinasagutan po nila. Pero po, ayun nga po again, kapag lumabas po ang result po ng grade po ng anak ninyo or yung score, automatic ilagay nyo na po siya. Kahit isulat nyo po muna siya para po yung mga bata, hindi na po siya, kasi yung mga bata pag nag-uulit, yan, nagagalit sila kasi paulit-ulit po. Yan, para mas okay po, pag sagot nila, record nyo na po kagad. Para hindi din po kayo naiipunan po. And yung mga bata, turuan nyo po sila kung paano po mag-record kasi kaya na po nila yan. Bibigyan nyo lang po sila. Pwede nyo po i-print, printable po yung initial class record. Pwede nyo po yung i-print and then lagay nyo po. And then after po or end po ng quarter na magsasubmit na sila, pwede nyo na po siyang i-type. Ayan, para kung ano po yung mas mapapadali sa inyo, pwede nyo po yun gawin. Ayan. And then, ano pa po? Meron pa po ba silang question? Ayan po yung email po, nakalagay na po dyan. And make sure po na panoorin po yung mga videos po na kasama po sa attachment para po mas lalo po nilang maintindihan kung paano po gamitin ang iDigital iBook po. Ayan. Ando na po lahat ang activities. Exam po, wag niyo po muna sagutan ng exam. Tapusin niyo po muna yung, feeling ko po talaga kayo po yung unang makakatapos po ng quarter. Kasi po, nandun na po lahat, hindi na po kayo maghihintay sa iba pa po na mga ano. Pag natapos po kayo ng activity, pwede na po kayong mag-exam. Ayun po yung kagandaan sa LMS. Buong quarter na po kasi, first to fourth quarter nandun na po. Exams po, nandun na po lahat. So, ayun po yung kagandahan sa LMS po natin ngayon. Hindi na po kayo maghihintay. Ayan. Ayan. Wala pong tanong. Wala pa po. Sige You know, po. teachers, it's very common parents. Sino yung mga first-timers? Who are the first-timers to do modular or homeschooling? If it's your first time or second time, it is, yeah, Kendra, it's very normal na at start, it's really difficult. Napakahirap po talaga. Even the system, especially if you transferred from one school to another school, we have different like setup. But we are here to support you. So don't hesitate to ask us. It's okay to ask questions. Kahit na, for example, you have answered like 1 to 2 topics or 3 topics or 3 lessons, and then you ask us, teacher, ito po ba yung tamang pag-input?
But the best suggestion the Teacher K gave you is to print the initial class record from first to fourth. Four pages lang din naman yan. And then record right away. Any questions, Mommy and Daddy? Po, meron po tayong mga datihan na, datihan na. Ay, yung mga luma na po na parent dito. Ah, Luma na kasi, ano mami, maluma? may mga bago po eh, no? Yung Ah, nung nakaraan, kayo po yung bago, ngayon po kayo po yung luma yes. na. Ayan. Ask naman natin si Mami ni Rhythm. Ayan, si Mami ni Rhythm. Ayan, mami, payuan nyo naman po sila. Baka mayroon po kayo maipapayo. Sabihin niyo na po sa kanila kung gaano po kahirap yung homeschooling para lumipat po sila ng face-to-face ka online. Ah, hindi Ay, po, joke lang. Mukha naman, tignan niyo po si mami, di ba nandito pa rin. Ibig sabihin po, na-survive niya po ang homeschooling life niya. Ayan, ang ni Rhythm. Ayan, sige mami, share ka nga po, please. Thank you po. para sa akin po, hello po, good afternoon po. Para sa akin po, ano ba yun? Ang gaan. Magaan po kasi hindi ko na kailangan pumunta ng school. Tapos, sa condition po kasi nung anak ko, may health condition po kasi siya, hindi niya po kailangan makapagsabayan sa mga bata sa school na kung mapapano po siya doon. Tapos po yung mga subject na uulit-ulit ko po sa kanya hanggang sa maintindihan po niya. Yun po yung kagandahan po sa modular na ginagawa po namin. Pag po hindi po niya naintindihan, ipapaintindi ko po hanggang sa maintindihan po niya yung tinuturo ko po sa kanya. Yun lang po. Ayan, tapos every Friday nandyan din si Rhythm sa Victorious Camp. Ayan, nagjo-join din siya. So, may interaction pa din po kahit kayo ay naka-modular or naka-online pa din naman po. Ayan. And si Mami yan, Mami ni Rhythm. Updated lagi yan, every quarter. Meron talagang pinapasa yan. Ayan. So, yan. Pati si Mami ni Frank. Ayan, si Mami ni Frank. Hello po, Mami. Yan, yung mga luma na. Luma na, Mami, ha. Ayan. Datihan na. Mga ano na. Um, anong tawag Veteran. dito? Veterano na pagdating sa homeschooling kasi Yes. pangalawang taon Naka-survive na na, yan. sure. Ayan. Naka-survive na. Naka-survive. Naka-survive. Yes. Ayan. Ayun po, so sa mga old parents, we appreciate if you will help us help the new parents din po. We're going to have our group chat, teacher, 'di ba? Modular and homeschooling, I think one group chat is enough for them. Ang difference lang naman po kasi ng modular and homeschooling, modular, they have their materials from us. Yung homeschooling, nasa sa inyo. But the recording and everything, it's all the same. Yun lang naman din po. So, let's help each other. And yung first 2 to 3 weeks ninyo, that's difficult, I'm telling you. Pero right after that, madali na. Okay, please do the how do you call that, teacher? Performance task diligently. It's for your children. More than the written test. Yon. So thank you. Thank you parents for helping us din po, especially the old parents. Thank you po sa experience ninyo. Any question po? Again, Ayan you can po. still shift to another from homeschooling, modular, or online, or do the blended. May nagtanong kasi kanina, teacher, if they can still shift. It's okay po. Yan. Any question? And it's very common, again, sa mga modular and homeschooling, dahil isa or dalawa lang yung anak na tinuturuan ninyo, you can finish it into 3 to 4 months. Lahat na. So you can do other things. That's common average that you can finish and study other things or interest na gusto nila, like in sports or in arts, you can do that. Okay. Thank you. Ayan, meron po. I have gusto email na lang po. Sige po. Di pa po. Opo, yung mga preschool, kinder, yung kinder po, hindi pa po talaga kayo maka-receive. Ayan. Next week po yan, start na po natin yan. Kasi magkakaroon pa po yung mga anak nyo ng sariling email address po.
Yan, ginagawa na po natin next week yan, promise. Meron na po kayong um, Google Classroom. Sa Google Classroom po, meron din po naman dyan na YouTube na video kung paano po mag-join. And meron din po, pwede nyo po siyang i-follow po dun sa steps po. And then po, makikita nyo po yung mga announcements, yung mga lessons, presentation po ang sa mga kids po natin. Exams, ayan, pwede na rin po. Pero tignan po natin kung pwede na po natin ilagay yung baka mag-exam na kasi kagad sila eh. Baka magkaroon kayo bigla ng grade. Pero pwede nyo naman siyang gawin as po, parang pre-test. Ayan. Pero wala nang thrill pag end po eh. Wala na siyang thrill. Ayan. Mag-aaral muna tayo tapos saka tayo mag-exam. Mas maganda po yung ganon. Pero discarte nyo po yun or choice nyo pa rin po. Basta lahat po ng ang kailangan ninyo ay ilalagay na po natin sa Google Classroom. Kayo na po ang bahala sa diskarte kung paano nyo po siya gagawin. Ayan. I have concern but will send sa email po. O sige po. Okay, pwede po naman yan. Si Mami Marichoy. Okay po. Si Frank po. Yes po, naka-raise po ng hand po. Magtanong lang ako regarding po dun sa Taekwondo online class ninyo. Kasi gusto ko sa prom i-enroll sana. So, paano po yun, sir? May schedule ng weekend ba or weekdays? Para ma-include po din po sana sa niya, activity niya. Para may extracurricular siya. Ayan po, every Friday po no teacher. Every Meron po Friday. yung Friday po. Yung time po, Tapos- yung schedule, yun po, i-message na lang po natin. Tapos, sir, magkano nga po yun, sir, yung 1 year na for the Taekwondo? Ayun po, kung hindi po ako nagkakamali, it's 3,000 something. Hindi ko alam yung exact, pero if 50% po natin sa mga Wow. nag-enroll po ng June onwards po. Sige po. 1 year na po yun. po. Opo. So, Well, every na po Friday po, may meeting po sila. It's like 40, 50 to 1 hour po. Online, sige po, face-to-face po. Opo. Yan. Thank you po. Thank you. Thank you po. Ayan. Meron pa pong tanong, question po pala. Pwede po ba ulit-ulitin yung exam po? Like na-take niya, pwede po ba i-retake? Yes po. Ang tawag po natin dito ay mastery. Hindi po siya. Yung mga iba po kasi sinasabi kapag po na exam na, tas uulitin pa, parang pandaraya or cheating. Hindi po yon ganun. Ang tawag po doon ay mastery. Kapag po tayo ay nadadapa ng paulit-ulit, ayan, example. Ako na ba nagsasabi, teacher, na o, di ba? O, may natutunan si teacher kay, di ba, pag paulit-ulit po tayo nadadapa, madadapa na lang po ba tayo? Di ba, hindi po. Kailangan bumangon tayo. Ibig sabihin po, kapag ka po nagkamali yung bata, paulitin po natin para ma-master po niya, para lalo po siyang matuto. Tama po? I-perfect niyo po ang exam kahit paulit-ulit. Ang importante, ang mga bata po ay may natutunan at mayroong mastery po. Kaya ang sure ko po dyan, lahat po ng mga modular and homeschooling, matataas po ang grades po nila kasi meron po silang mastery. Yan po ang 100% po na sigurado ako na marami po sa mga students natin ng homeschooling at modular learning ang nape-perfect po dahil po merong mastery. Ayan po. Ayan po, mami. Nasagot ko po ba ang inyong katanungan? Next question po, parang nag-ano lang po. How to enroll? Ayan, sa enroll daw po ng online taekwondo. Taekwondo po ay i-message po sila or magpo-post tayo sa Facebook page or sa GC po natin kapag available na po para po basta magpo-post po tayo. Magiging po kayo dyan. Updated po kayo, wag po kayo mag-alala. Yan, lahat po ng may gusto po ng taekwondo po ay makaka-join po. Ayan, thank you po. Ayan, meron pa po ba para po bago tayo mag-in? Wala na po ba? Ayan, yung mga iba nahihiya po, pwede po kayo mag-message sa page, sa email, pwede po kayo. Ayan. Pwede pa naman po. Available pa po ang mga teachers. Ayan. Yan, parang wala na po, nahihiya na po yung I iba. think no more questions na teacher. If you have, just approach us.
And again, we do this for us to have better relationship para sa mga bata natin, para sa mga estudyante. And thank you so much for your time. The Lord bless you. Alam namin na maulan, mabagyo, but still you are here. And it really shows how you want to help us building your children. Thank you so much and God bless everyone. Thank you, Teacher Gigi, Bye-bye Teacher po. Kay, Thank and you. Thank you po, teachers. sir. Thank Thank you you. po. Thank you, parents. God bless everyone. Keep safe.